May bala ka ba magtayo ng business? Ano kaya mas maganda? Home-based na lang or uupa ng pwesto? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in to this channel. Ito yung channel ng mga ipunaryo at mga paunlad. Okay, ito magandang usapan to, no? Kasi marami pong tao minsan naguguluhan po talaga. Ano ba, mag-physical space na ako or sa bahay muna ako? Okay, yan ang alternatives na pag-uusapan po natin ng mga drawbacks, mga advantages. Yes, kaya nga, huwag na kayong maguluhan. Dito na, sagot na kita. So, ano po ang, syempre, ang concern pag tayo po ay nag-home base? Okay, let's talk about the positive side muna, yung pros muna. Syempre, yung mababa ang cost mo. Yung cost-effective, wala kang talagang babayaran sa space. At wala ka talagang problema, di ba? Yung sa startup mo. Number 2, convenience. Kasi, di ba, kunyari, may kailangan po na ika nga tao mo na bumili, anytime, anywhere. Di ba, kahit na 24/7, habang gising ka, pwede ka magnegosyo. Number 3, flexible ang work environment. Ang kagandahan pa niyan, especially kung ikaw isang work from home or isang nanay na gusto mo talaga magnegosyo, na maalagaan mo pa yung anak mo, mabibigyan mo ng time, this is one of the best alternative. Pero syempre may cons. Number 1, space. Number 2, distraction. Syempre, yung mga anak, di ba, paano mo minsan paghihiwalay, medyo, syempre, hindi ka talaga makafocus. And then number 3, syempre, lalo na kung kailangan mo na representation sa mga kliyente mo, yung professional image pa, hindi masyadong maganda. Now, let's talk about naman yung sa red time space. Ano naman po ang pros? Siyempre, una, ang market mo mas malaki, visible ka. At the same time, pupuntahan ka ng tao, pwede yan, napakaganda. Isa rin palang advantage pala, yung may space ka. Ika nga, walang distraction sa family, makaka-focus ka. Ano naman po cons? Definitely yung bayad. Diba? And then, aside from bayad na monthly, consideration in terms of location. Paano kung nakapili ka ng location na hindi maganda, so nakaipit ka na doon? Number 3, syempre may mga legal aspect, di ba? Syempre, mga DTI, SEC, BIR, lahat. Compared to a home-based setup, kapag mag-umpisa ka, hindi mo kailangan agad mga yon. So, pero ito yung next question. Ano naman ang highly likelihood na magiging successful ang isang home base versus isang main nire-rent space? Yan ang pag-uusapan natin next. Pero bago natin pag-usapan yan, babatiin mo na lang natin si Ray Mil, La TV, at the same time si Ray Jaya Pauya, at syempre si Giles TV. Okay, 3322. Pa-shoutout daw. Sige po, magwo-work ba talaga ang home base na setup? Well, it all depends on the nature of your business. Like for example, binibiro nga namin na like for example, di ba, kung ang negosyo mo ay pwede mo magluto sa bahay, pwede mo gawin sa bahay, okay lang siya. May binibiro nga kami, biro lang po to. Pero kung ang negosyo nyo ay like for example, morgue, hindi mo pwedeng i-home base yan. You know what I mean. Di ba? And then, syempre, yun nga, again, isang malaking factor talaga yung workspace talaga. Na kailangan mo talagang meron kang dedicated workspace. Like for example, ako, meron akong recording studio dito sa bahay. So, walang distraction, hindi maingay. Di ba? Kaya tahimik. Now, pagka nagre-rent ka ng store naman, ng isang physical space, paano ang likelihood na talaga maging successful? Make sure lang na maganda talaga ang location, may market demand ka, at the same time, meron ka talagang plano. Okay? So, importante po mga factor na ito. Okay, how can you make the decision? Ano ba talaga ang decision na maganda? So, kukwento ko na lang po ang istorya ng diskarte po ng mga negosyante, ng mga nag-uumpisa ng mga singkit na katulad ko. Kadalasan po, pag nag-uumpisa kami ng business, hindi nyo napapansin, ground floor po, tindahan, second floor po, bahay. Bakit po? Just in case na walang benta, walang lugi. That's number 1. Number 2, yun nga, mababantayan mo personally. At the same time, ang kagandahan po talaga niyan is yun nga, having more time with your family. And likewise, when I started also yung sa TikTok shop ko, we were fulfilling orders. Ang order, ginawa kong diskarte, ganun din, sa garahe muna. Kung makikita nyo po, itong video na ito, nasa garahe po kami nagpapak, diba? Pagkatapos ng garahe, tapos lumakas po ang demand. Nung lumakas ang demand, that is the time. Okay guys, that is the time. Nung nagbilang na ako, ay nako, lalaki pa to, hindi na kaya ng garahe. Tapos kaya naman,
kaya naman ng in terms of cost, di ba? At the same time versus the sales, kaya naman po siya. So that's the time we rented the first warehouse na mga more or less 130 square meter. Nung lumaki ulit, ayun na, nagkaroon na ng mas malaking demand. Right now, we are at our new warehouse na nakikita nyo ngayon. That's over 300 plus square meters already. So kung makikita mo, progressive siya. Kaya nga kung ikaw ay naguguluhan, if you want to take this type of model, mag-umpisa ka muna sa maliit. Diba? Pagkatapos niyan, patapos pagka may pera ka na, pag may proof of concept ka na, that's the time na lumabas ka. I hope that you are enlightened para sa mga taong nag-uumpisa at balak talaga mag-umpisa ng negosyo para hindi kayo maguluhan.